Wellman TV. Marshall Ortega. Kabanata isang Dragon Dagger. Matanda Fred, kung ipagpapatuloy mo ito, mamamatay ka sa mga bisig ng ilang babae. Marshall Ortega remarked, eyeing the aging man in front of him. Tinanggal ng matandang Fred ang mga mantsa ng kolorete sa kanyang mukha, mukhang nalilito. Kumuha siya ng credit card at ibinigay kay Marshall. Marshall, ang leopard print card na ito ay puno ng cash, may ilang trilyong dolyar dito. At saka, nagmamay-ari ako ng mga high-end na property sa mga pangunahing lungsod sa buong mundo. Maaari kang manatili sa alinman sa mga ito kahit kailan mo gusto. At panghuli, narito ang regalo mula sa akin. Nagsimulang magsabi si Old Fred, ngunit pagkatapos ay napabulalas siya, oops. Hindi iyon. Inilabas niya ang isang piraso ng itim na lace-sling earring mula sa kanyang sinturon, na pagtantong ito ay ang maling item. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagkukunwari, sa wakas ay gumawa siya ng isang kakaibang maikling punyal. Ang Dragon Dagger na ito ay nawala sa loob ng 50 taon. Ibinibigay ko ito sa iyo ngayon. Ito ay hindi basta-basta na punyal, may kapangyarihan itong. Bale. May lalapit sa iyo sa tamang panahon. Hintayin mo na lang sila sa Draconia. Marshall, kapag natapos mo na ang iyong pakikipag-ugnayan sa bahay. Sinubukan ng matandang Fred na magpatuloy, ngunit apat na kaakit-akit na kababaihan na may kapansin-pansing mga figure ang bumaba sa hagdan, handang ihatid siya palayo. Matanda Fred, itigil ang stalling. Lahat tayo ay naghihingalo para makaalis. Huwag kang mag-alala. Ang iyong dedikadong disipulo ay napakahusay na kahit na ang mga demonyo ay natatakot sa kanya. Magiging maayos siya. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw mula sa kwarto sa itaas ang malungkot na iyak ni Old Fred. Napatingin si Marshall sa ikalawang palapag, nagkibit balikat, at ipinasok ang leopard print card sa kanyang wallet. Umalis sa bahay ni Old Fred, sumakay siya sa isang taxi para sa airport, sinusuri ang Dragon Dagger. Ang masalimuot na disenyo ng punyal ay kumikinang na parang isang dragon na humihinga ng ambon at ulap, na naglalabas ng malakas na aura. Ang mga gintong kaliskis ay kumikinang sa madilim na liwanag ng sasakyan. Matapos ang mahigit 20 oras na paglipad, nakarating siya sa Harmonfield, Draconia. Ang mataong sentrong pang-ekonomiya sa silangang baybayin ay dahan-daang nababalot sa malambot na ulan ng nyebe ng papalubog na araw. Ni-review ni Marshall ang mga detalye ng kontrata ng engagement. Pagkatapos ng mabilisang pagsusuri, sumakay siya ng taxi patungo sa Miller Group building sa gitna ng lungsod. Nabanggit ng matandang Fred na ang kasintahang Marshall, si Alice Miller, ay bahagi ng isang laban na inayos ng kanilang mga lolo noon pa man, bago ipinanganak si Marshall o si Alice. Si Marshall ay gumugol ng maraming taon kasama si Old Fred, na hindi gaanong nagsalita tungkol sa sarili niyang pamilya sa kabila ng maraming beses niyang pagtatanong. Natuto si Marshall ng medisina, napaunlad ang kanyang mga kasanayan, at pinagkadalubhasaan ang sining ng pakikipaglaban sa ilalim ng patnubay ni Old Fred. Kamakailan, dinala siya ni Old Fred sa Friday Cana. Mula sa puntong iyon, ang puno ng dugo at magulong mersenaryong larangan ng digmaan ay tinanggap ang isang bagong puwersa, isa na ang mismong presensya ay nagpang-inig sa mga spy ng lahat ng nakarinig ng kanilang pangalan, isang figure na kinatatakutan sa buong mundo, isang tunay na nagdadala ng kamatayan. Gumalaw na parang anino, nanatiling mailap ang individual na ito, na nakakuha ng codename na Dragon Dagger. Pinagmasdan ni Marshall ang dilaw na ngayon na kontrata ng pakikipag-ugnayan, na nalilito. I wonder kung ano ang magiging future wife ko. Maganda ba siya? Mabait. Inisip niya kung ano ang hitsura ni Alice. Pagkaraan ng 30 minuto, dumating ang taxi sa distrito ng lungsod ng Harmonfield. Ibinaba ni Marshall ang bintana at pinagmasdan ang mga ilaw ng lungsod, nakaramdam ng kakaibang pakiramdam ng pagiging pamilyar. Ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang napipintong panganib na paparating. Nakatutok si Marshall sa harap, alerto, at handa. Bumagsak. Isang tili ng preno at isang nakakabinging pagbagsak ng metal ang biglang tumagos sa tahimik na gabi. Ang isang bugbog na Porsche, na nasalanta sa isang banggaan,
ay direktang tumakbo patungo sa taxi ni Marshall nang may alarma na bilis. Ang driver ng taxi, na nagyelo sa takot, ay hindi makagalaw. Mabilis na hinawakan ni Marshall ang manibela gamit ang isang kamay at hinayla ang handbrake gamit ang isa, na nagsagawa ng isang matalim, skidong maniobra. Halos hindi na makabangga ang taxi sa dalawang out-of-control na sasakyan, na may agwat na wala pang 1 milimetro. Bang! Matapos ang isang maikling paghinto, ang katahimikan ay nabasag ng isang putok ng baril. Mula sa likod ng mga barikada, 4 na armadong lalaki ang lumabas mula sa isang BMW SUV. 2 sa kanila ang nag-awit ng kanilang mga armas sa mga nanunood, habang ang isa naman ay kinaladkad ang isang sugatang babae mula sa Porsche, at itinutok ang kanyang baril sa kanyang ulo. Ang pinuno, isang kalbong lalaki, ay sumigaw sa mga nakatayo, "Bumaba ka!" Bang! Isang putok ang umalangaw-ngaw, tumama sa noo ng pinakamatapang na kaluluwa na sinubukang makialam. Ang mga tao ay sumigaw sa gulat. Ang lahat ay bumagsak sa lupa, sa sobrang takot na iangat ang kanilang mga ulo. Si Marshall, na nakaupo sa taxi, ay pinagmamasdan ng eksena sa bintana. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga streetlight, ang mga snowflake ay umiikot ng marahas. Ang dugo na nabahira ng nyebe mula sa pagkawasak ay nagdulot ng masamang anino sa gabi ng lungsod. Sa malamlam na liwanag, hindi mapag-aalinlanganan ang matangkad at kapansin-pansing figure ng babae, kahit na may dugo ang kanyang matikas na katangian. Kitang-kita ang kanyang kakaibang kagandahan, kahit sa ganoong kalagayan. Sa sandaling iyon, napansin ng mga tulisan si Marshall na nakaupo pa rin sa kotse. "Lumabas ka na sa kotse. Kamot sa ulo mo at bumaba." Sigaw ng isa sa mga tulisan na nakatutok ang baril kay Marshall. Isang hiwalay ng ngiti ang ibinigay ni Marshall, hindi pinansin ang mga armadong lalaki, at dahan-daang bumaba sa bintana. Napatitig siya sa babaeng hostage. "Bitawan mo siya." Ang kanyang boses ay kalmado at matatag, pinuputol ang nagyayelong, mapanglo na kapaligiran na may matinding intensidad. Nanginginig ang mga kamay ng mga tulisan na may hawak na baril. Ang takot na babae, si Shirley Dawn, ay lumingon at nasulyapan ang kalmado at misteryosong mukha ni Marshall, ang kanyang puso ay tumitibok sa pagkalito. Si Shirley, ang tagapagmana ng nangungunang pamilya ng Harmonfield, ang mga Dawns, at ang kasalukuyang CEO ng Dawns Group, ay hindi pa nakatagpo ng isang taong napakahusay at kapansin-pansing gwapo. Ang lalaking ito ay humarap sa isang gang ng malupit na mga kriminal na may napakagandang kalmado. "Mamamatay ka ngayon." Ang magnanakaw, saglit na nabigla, umungol at hinayla ang gatilyo. "Hindi." Napasigaw si Shirley sa takot, napapikit at napaiyak sa desperasyon. Isang napakalamig na hangin ang dumaan, na naging sanhi ng pag-ugoy ng mga puno at ang mga sanga ay nanginginig. Sa isang iglap, ang eksena ay sumabog sa siklab ng magulong liwanag at umiikot na alikabok. Lumakas ang snowstorm, na naging parang blizzard na ipoipo. Matapos ang putok ng baril, bumagsak ang mundo sa kabuoang katahimikan. Sa gulo-gulong kalye, tanging ang nag-iisa at gusot na figure ni Shirley ang natitira. Hindi nagtagal ay napansin ng mga mata ng mga tao na tumitingin sa lugar ang 4 na magnanakaw na walang buhay na nakahandusay sa malinis na nyebe. Ang mabilis na mga kaganapan ay nadama halos surreal. Kung hindi dahil sa nakikita ang mga bangkay ng mga tulisan sa lupa, mahirap paniwalaan na totoong nangyari ito. Ang 4 na magnanakaw ay napatay sa isang solong hampas sa lalamunan. Ang kanilang dugo ay tumulo sa kanilang leeg, na umuusok ng mahina sa malamig na nyebe. "Shirley, are you okay?" Isang maputing buhok na elder mula sa isang mabilis na Mercedes ang sumugod kay Shirley, bakas sa mukha niya ang pag-aalala. "Lolo, ako, ayos lang." Sa wakas ay nakabawi na si Shirley. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ng lolo, sa braso ni Drake Dawn, nanginginig pa rin ang katawan niya. Sinundan ng kanyang nag-aalalang tingin ang taxi nang mawala ito sa bagyo. Bagamat hindi niya makita ang mukha ng taong nasa sasakyan, nananatili ang nakagigimbal na pakiramdam ng kamatayan, na pinupuno siya ng labis na takot.
Pinagmasdan ni Drake ang mga katawan ng mga tulisan, pinunasan ang pawis sa kanyang noo, at nagbilin, "Dali, alerto ang lahat sa Dons na mahanap agad ang binata mula sa taxi na iyon. Kahit kailangan nating hanapin ang buong Harmon Field, kailangan natin siyang hanapin." Kabanata 2 Isang malakas na dagok. Iniwan ni Marshall ang magulong eksena sakay ng taxi at tinungo ang himpilan ng Miller Group. Ang Miller Group ay nasa gitna ng kanilang taunang pagdiriwang ng bagong taon. Ang harapan ng gusali ay may linya ng isang hanay ng mga mararangyang sasakyan, at ang maligaya na mga dekorasyon ay nagpapaliwanag sa lugar, na lumikha ng isang masayang kapaligiran. Sa loob ng lobby, naghalo-halo ang isang pulutong ng mga kilalang tao mula sa Harmon Field. Si Marshall, na nakasuot ng casual na damit, ay mukhang wala sa lugar sa gitna ng mga bisitang mag-ara ang pananamit. Sa kabila ng kanyang hindi mapagpanggap na hitsura, pinayagan siya ng doorman na makapasok. Sa mundo ngayon, maraming mayayamang kabataan ang gustong magbihis at makisama, na ginagawang mahirap na makilala ang mayayaman at ang mga kapos-palad batay sa hitsura lamang. Mabilis na pumunta si Marshall sa buffet table sa Grand Hall. Pagkatapos ng mahabang paglipad, siya ay nagutom. Hindi pinapansin ang mga titig ng ibang bisita, nilagyan niya ang kanyang plato ng masaganang dami ng pagkain, kumuha ng 2 baso ng red wine, at nagsimulang kumain ng buong sigasig. Nandito ba ang lalaking ito para kumain at uminom? Akala ko siya ay isang binata mula sa isang kilalang pamilya, na nagpapanggap na mapagpakumbaba sa party ng mga Miller. Tingnan mo siya, kumakain siya na parang hindi pa nakakain. Marahil ang ilang mababang antas na freeloader na sinusubukang i-crash ang mga high society na kaganapan para sa kaunting swerte. Bakit nandito pa ang impostor na ito? Kailangang may magsabi sa staff na ipaalam sa manager ng Millers at paalisin siya. Hindi nagtagal ay nakuha na ni Marshall ang atensyon ng mga partygoers. Si Chris Miller, ang punong butler ng Millers, ay lumapit kay Marshall sa gitna ng mga bulong ng hindi pagsang-ayon. Nang makitang nilalamon ni Marshall ang kanyang pagkain, bakas sa mukha ni Chris ang pagkairita. "Sir, maaari mo bang ipaalam sa akin kung naimbitahan ka ng Miller Group sa kaganapan sa bagong taon?" Ipinagpatuloy ni Marshall ang pagkain ng isang malaking steak, saglit na tumingala habang sinabing, "Hindi ako inimbitahan ng mga Miller. Ako ang fiancé ni Alice, narito para igalang ang ating pakikipag-ugnayan." Ang kanyang anunsyo ay nagdulot ng kagyat na kaguluhan ng hindi paniniwala. So, freeloader lang siya kung tutuusin. How dare he claim na fiancé siya ni Alice? Ito ay lubos na walang katotohanan. Si Alice, ang kapansin-pansing CEO ng Miller Group, ay isang pangunahing figure sa mundo ng negosyo ng Harmon Field. Ang mayayamang manliligaw, maimpluwensyang opisyal, at mga karapat-dapat na bachelor na nagpapaligsahan para sa kanyang atensyon ay maaaring punan ang kalahati ng Harmon Field. At narito ang lalaking ito, nakasuot ng maruruming casual na kasuotan at kumakain na parang pulubi sa kalye, na naghahabol sa prestihiyosong New Year's party ng mga Miller. How dare you? Nagyayelong boses ni Chris. Ikaw bastos na tanga, papalampasan ko ang kamangmangan mo sa pagkakataong ito. Umalis ka na, o sisiguraduhin kong pagsisihan mo ito. Ang mga panauhin sa bulwagan ay tumingin kay Marshall na may panunuya, na tatawa-tawa. Is this guy out of his mind? Spouting such nonsense at the Millers' New Year's party. Paano magkakaroon ng hindi karapat-dapat na kasintahan si MS Miller? Dapat tingnan niyang mabuti ang sarili niya. Nakakaawa, haha. Si Marshall, nang umunguya pa ng kanyang steak, ay tumingala sa mga mapanuksong mukha sa paligid niya. Iritadong sinulyapan niya si Chris at sinabing, "Sino ka para sabihing umalis ako? Fiancé ako ni Alice. Hayaan mo siyang lumabas para makausap ko siya." Si Chris, saglit na natigilan, ay tumugon na may galit, "Anak, kung gusto mong malaman kung sino ako, sasabihin ko sa iyo. Ako si Chris Miller, ang punong mayordomo ng mga Miller." Natigilan si Marshall, namumuo ang maliit na ngisi sa kanyang mga labi habang sumagot, "Oh, Chris. So isa ka sa amin. Perfect. Ngayon, dalhin mo ako sa fiancé ko." Damn.
This guy is not only poor but also completely out of his mind. Ang mga bisita sa hall ay biglang naging mas animated. How dare he call Mr. Chris, the head butler of the Millers, by his first name? This guy's got some nerve. Alam ng lahat na si Mr. Chris ay isang martial arts expert. Napakakaunting tao sa Harmonfield ang maglalakas loob na hamunin siya. Mukhang itatapon na ang batang ito. Ngumisi si Chris, anak, ang lakas ng loob mong ulitin ang sinabi mo. Napatingin si Marshall kay Chris na may pagtataka. Ano? Parang nahihirapan ka sa pandinig. Ako ang magiging amo mo. Hindi mo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Umani naman ang tawanan ng mga bisita ang pahayag ni Marshall. Ibang klase ang lalaking ito. Talagang nakikita niya ang kanyang sarili bilang bahagi ng mga Miller. Nakakatuwa iyon. Sa pagkakataong iyon, pulang-pula ang mukha ni Chris sa galit. Umungol siya, ang lakas ng loob mo, bata. Sa harap ng napakaraming mahahalagang tao sa Harmonfield, hindi katanggap-tanggap ang pang-iinsulto sa publiko ng isang taong tulad nito. Isang malakas na suntok ang ginawa ni Chris kay Marshall. Inilagay niya ang lahat ng kanyang lakas sa welga. Sandaling huminto si Marshall, nakatingin kay Chris na may pagtataka. Seryoso. Isang mayordomo na nangangahas na hampasin ang kanyang magiging amo. Sinusubukan ba niyang tanggalin ang sarili niya? Habang ang suntok ni Chris ay bumagsak sa kanya, casual na pinalihis ito ni Marshall. Naramdaman agad ni Chris na parang tumama ang kamao niya sa isang solidong bakal na dingding. Napaatras siya ng ilang talampakan. Tiningnan ni Marshall si Chris nang may pang-aalipusta at umiling. Ang tawanan sa bulwagan ay napalitan ng gulat na hinga. Ang punong mayordomo ng mga Miller, si Chris, ay walang kahirap-hirap na itinumba ng tila walang halagang binata na ito. Walang sino man ang umasa na ang tila walang alam na kabataang ito ay magkakaroon ng ganoong kasanayan. Labis din ang pagtataka ni Chris. Inibuhos niya ang lahat ng lakas niya sa suntok na iyon. Sigurado siya na kakaunti lang sa Harmonfield ang makatiis nito. Ngunit ang batang ito ay walang kahirap-hirap na kinontra ito. Swerte lang ba, o masyado akong pabaya? Sa sandaling iyon, isang dosenang mga security guard mula sa Miller Group ang sumugod na may mga stun sticks. Anong nangyayari, Chris? Si Chris, galit na galit, tinuro si Marshall at nagutos. Ang hamak na ito ay naglakas loob na gumawa ng eksena sa ating New Year's party. Itali mo siya at baliin ang kanyang mga paa. Agad namang pinalibutan ng mga security guard si Marshall. Bumantong hininga si Marshall, naiintindihan ang intensyon ng Miller Group. Na-claim ko na ako ang kanilang magiging employer, at gayon pa man ay nagpapadala sila ng napakaraming mababang antas na goons para ay abala ako. Gusto mong subukan ang aking mga kakayahan? Sige, tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Habang itinataas ng mga security guard ang kanilang mga stun stick para harapin si Marshall, isang figure ang biglang dumaan sa kanila. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng matinding suntok sa kanilang leeg. Sa loob ng ilang segundo, ang mga gwardya ay walang malay sa sahig. Sinulyapan ni Marshall ang sandamakmak na gwardya at sinabing, masyado kayong mahina. Ang eksena ay nag-iwan sa lahat sa bulwagan na nagsisigawan sa gulat. Anong nangyari kanina? Walang nakakita nito ng malinaw. Si Chris, na nagmamasid sa gilid, ay kumunat ang kanyang noo. Ang batang ito ay hindi ordinaryong tao. Sa sandaling iyon, isa pang grupo ng mga security guard ang sumugod mula sa labas, na handang sumama sa away. Isang boses na nag-uutos ang pumutol sa kaguluhan. Enough! Anong ginagawa niyo lahat? Natahimik ang bulwagan nang lumingon ang lahat at nakita ang isang napakagandang dalaga na bumababa sa hagdan mula sa ikalawang palapag. Ang babae ay payat at matikas, na may kahangahangang kagandahan. Ang kanyang maliwanag na mga mata ay kumikinang sa isang cool, regal presence. Ito si Alice, ang CEO ng Miller Group. Kabanata 3. Ako ang iyong fiancé. Ikaw si Alice. Itinulak ni Marshall ang mga nagkukumpulang tao at pinagmasdan ng mabuti si Alice. Kumunot ang noo ni Alice, pilit na intindihin ang intensyon ng hindi pamilyar na taong ito, at malamig na tumugon, sino ka?
Ito ang pagdiriwang ng bagong taon ng Miller Group. Ang lakas ng loob mong gumawa ng eksena dito. Iminumungkahi ko na umalis ka na bago mo pa magalit ang mga Miller. Sandaling nagulat si Marshall. Siya ay tila medyo assertive, ngunit mayroong isang bagay na nakakahimok sa kanyang nagyayelong saloobin. Alice, I'm your fiancé. I've come to honor our engagement today. So, kailan tayo pupunta sa City Hall para i-finalize ang kasal? Nagtawanan ang buong kaninang tahimik na bulwagan. Nakakatuwa talaga itong lalaking ito. Anong pinagsasasabi mo? Kung patuloy kang gumagawa ng mga walang katotohanang pag-aangkin dito, ipapalayas kita. Mariing sagot ni Alice. Isang lalaking nakatayo sa tabi niya ang humakbang at mariing nagpahayag, sino ang hanggal na ito? How dare he sully Alice's reputation? Tumabi ka. Tinulak ni Marshall ang lalaki at lumapit kay Alice. Alice, fiancé mo talaga ako. Heto ang marriage contract na pinirmahan ng lolo ko at ng lolo mo. Iniharap ni Marshall kay Alice ang isang dilaw na pergamino. Napabuntong hininga ang mga bisita sa party. Wow! Isang marriage contract. This guy has some nerve. Siguradong desperado na siya. Sinusubukang ailakip ang kanyang sarili sa isang makapangyarihang pamilya na may tulad na isang hindi napapanahong diskarte. Naningkit ang mga mata ni Alice habang sinusuri ang kontrata sa kamay ni Marshall. Ramdam niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang sulat kamay at pirma ay tiyak na sa kanyang lolo. Sinuri ni Zachary Gill, ang lalaking nasa tabi ni Alice, ang lumang papel na may pagbabago sa kanyang ekspresyon. Isang makulit na bata na nangangahas makipagkumpetensya para sa isang babae sa akin. Siguradong wala na siya sa isip niya. A marriage contract. Sa tingin mo ba ay may kaugnayan sa mundo ngayon ang isang lumang dokumento? Haha anak, sa tingin mo ba madaya mo si Alice ng peking marriage contract? Iminuwestro ni Zachary ang ilan sa mga bodyguard ng mga Gills. Itapon mo siya. Teka, Mr. Gill. Sumingit si Alice, kinuha ang kontrata kay Marshall. Pinagmasdan niya itong mabuti, nakakunot ang kanyang noo sa konsentrasyon. Talagang narinig niya mula sa kanyang lolo ang tungkol sa isang pakikipag-ugnayan. Hindi siya naniniwala na ito ay totoo. Kung titingnan si Marshall, hindi siya mukhang mayaman o maimpluwensya man lang. Anong pinagkakakitaan mo? Nasaan ang pamilya mo? Tanong ni Alice at sinisiyasat. Nagkibit balikat si Marshall. Kasalukuyan akong walang trabaho. Malamang wala na ang pamilya ko. Napuno ng tawanan at mapanuksong komento ang bulwagan. Isang jobless drifter, ha? Haha. Nanlilisik ang mga mata ni Alice sa panghahamak. Paanong ang isang lalaking tulad nito, mula sa mababang antas ng lipunan, ay magiging karapat-dapat sa akin, Alice? I'm destined to be a queen-like figure, katulad ni Daphne West mula sa Alpha Crest Group. Purong kalokohan ang usapang ito tungkol sa marriage contract. Isang medyo may edad na lalaki ang humakbang para tumayo sa harap ni Alice. Matigas na wika niya. Anak, umalis ka na agad. Hindi ka namin tinatanggap. Ang lalaking ito ay ang ama ni Alice, si Jeffrey Miller. Hello, Mr. and Mrs. Miller. Nakangiting bati ni Zachary sa kanila. Ang asawa ni Jeffrey, si Juliet Miller, ay gumanti ng ngiti ng may tunay na init. Oh, Mr. Gill, ikinalulungkot ko na kailangan mong makita ito. Mabilis na nawala ang kanyang kaaya-ayang ekspresyon habang matalim na inilipat ang kanyang tingin kay Marshall. A marriage contract. How dare you try to fool us? Alam mo ba ang posisyon mo? Sa tingin mo ba ay sapat ka para sa anak ko? Kabanata 4 sa palagay mo sapat ka na. Si Marshall, na napansin ang mapanghamak na ekspresyon ng mga miyembro ng pamilya ni Alice, ay nakaramdam ng matinding pagkadismaya. Siya ay dumating upang igalang ang isang pangako na ginawa ng kanyang lolo na hindi magtiis ng pagpapakumbaba batay sa kayamanan at katayuan. Dahil may hawak na hindi bababa sa 2 trilyong dolyar ang card ni Old Fred, naniwala siyang hindi siya karapat-dapat na murahin ng mga Miller. Tama na ito. Putol ni Alice, bakas sa mukha niya ang pagkadismaya habang pinutol niya ang barrage ng kanyang pamilya. Bumaling kay Marshall, nagpatuloy siya,
ngayon ay ang pagdiriwang ng bagong taon ng Miller Group, at ang aking lolo ay nasa ibang bansa at nagpapagamot. We'll discuss the marriage contract after the party, once we have a chance to reach my grandfather. Ginagalang namin ang aming mga pangako. Dahil may marriage contract ka, hindi kita hihilingin na umalis ka kaagad. You can stay and eat to your heart's desire. Pero tandaan mo yan. Lahat ng mga dadalo dito ay mga kilalang tao sa Harmonfield, at sila ang aming mga pinarangalan na bisita. Wala ka sa kanilang antas at hindi dapat makagambala sa kanila, naiintindihan. Sa isang malamig na sulyap, ibinalik ni Alice ang kontrata ng kasal kay Marshall at naglakad patungo sa entablado. Nginitian ni Zachary si Marshall, "Bata, alamin mo ang lugar mo. Kumain ka kung ano ang gusto mo, at umalis ka pagkatapos. Hindi ito ang lugar mo." Damang-dama ang tawanan at panunuyan ng mga tao, at ang kanilang mga tingin kay Marshall ay puno ng pag-aalinlangan. Nakaramdam ng pagkasuklam si Marshall. Ang sopistikadong mukha ni Alice ngayon ay tila nakakabaliw sa kanya. "Kumain sa gusto ng puso ko. Kinukuha ba nila akong pulubi? I have no interest in your mediocre party. Please have your grandfather give me an answer immediately," sabi ni Marshall na hindi natitinag sabay kibot balikat. Huminto si Alice at humarap sa kanya, bakas sa galit ang ekspresyon nito. "Sinusubukan mo bang pilitin ang kamay ko?" Nanatiling walang pakialam ang ngiti ni Marshall. "Nagkakamali ka. Sa itsura at ugali mo, hindi ka worth it na pilitin ko ang kamay mo." Sumiklab ang galit ni Alice. Walang sino man ang nang-ahas na insultuhan siya ng lantaran. Sinaman niya ng tingin si Marshall at mabilis na dinial ang numero ni Hank Miller bago sinadya ang tawag sa speakerphone. "Lolo, ngayon sa aming New Year's party, may isang lalaking nagngangalang Marshall ang nagpakita. May marriage contract siya base sa kasunduan niyo ng lolo niya. Tungkol saan yun?" Sa kabilang dulo ng linya, nag-alinlangan si Hank. "Alice, mahabang kwento. Di nagtagal pagkatapos kong simulan ang aking negosyo, dumanas ako ng isang pagkabigo sa pamumuhunan na halos sumira sa mga Miller. Humingi ako ng tulong sa lahat ng kakilala ko, ngunit walang dumating. Habang ang mga Miller ay nahaharap sa pagbagsak, ang lolo ni Marshall ay nag-alok ng isang lifeline, na nagpahiram sa akin ng $1,000,000 upang iligtas ang negosyo. Noon, hindi pa kayo pinanganak ni Marshall. Upang ipahayag ang aming pasasalamat sa pagligtas sa mga Miller, inayos ko itong pakikipag-ugnayan para sa inyong dalawa." Kitang-kita ang pagkadismaya ni Alice. "Lolo, ayoko ng ganito." Natahimik sandali si Hank. Sa pagbabalik tanaw, napagtanto kong mabilis akong kumilos at gumawa ng isang hindi magandang pagpili. Ang mga Ortega ay wala sa limelight sa loob ng maraming taon. Ang kanilang kasalukuyang katayuan ay dapat na hindi gaanong kahanga-hanga. Ngayon, ang mga Miller ay tumaas ng malaki at humawak ng isang kilalang posisyon sa Harmonfield. Dahil tumanggi kang tanggapin ang pakikipag-ugnayan na ito, hindi kita mapipilit na gawin ang isang bagay na ikagagalit mo. Nag-alinlangan si Alice. "Lolo, sinasabi mo ba na pwede nating ipaanyel ang engagement?" Napabuntong hininga si Hank sa kabilang dulo ng telepono. "Masyadong mabilis akong kumilos noon. If you're unhappy with it, then annul the engagement." Ngunit dapat itaguyod ng mga Miller ang ilang antas ng kagandahang loob. Wala na sa malakas na posisyon ang mga Ortega. "Ibabalik namin ang $1,000,000 na pinahiram sa amin ng lolo ni Marshall para maayos na maisara ang usapin." Agad na napawi ang pagkunot ng noo ni Alice. Tiningnan niya ng malamig si Marshall at inabot sa kanya ang isang tseke. "Narinig mo ba? Ito ang tugon ni Lolo. We're not on the same level, so let's dissolve the engagement. Itong tseke para sa $1,000,000 ay ang iyong kabayaran. Tandaan mo ito. Mula ngayon, wala nang karagdagang koneksyon sa pagitan ng Millers at Ortega S." Sinulyapan ni Marshall ang engagement contract at saka ang mayabang na si Alice. Napangiti siya. "Fine. Sana hindi kayo magsisi mga Miller dito." Ngumuso si Zachary, panghihinayang. "Haha, menor de edad ka lang player. Hinding-hindi pagsisisihan ng mga Miller ang anuman dahil sayo. Nananaginip ka yata. Umalis ka."
Umalis ka na agad. Isang malamig na liwanag ang bumungad sa mga mata ni Marshall. Bumantong hininga si Alice. Go on. Ayokong gumawa ka ng mas hindi komportable dito. I suggest na wag mong subukang balikan si Mr. Gill. You'll never measure up to him. Ang $1,000,000 na ito ay sapat na para mamuhay ka ng comfortable. Sa iyong background, huwag maghangad ng anumang bagay na hindi mo maabot. Humanap ng isang mahinhin na babae at tumira. At tandaan, hindi ko pagsisisihan na tapusin ang pakikipag-ugnayan na ito. Tiningnan ni Marshall ang mapang-asar na mukha ni Alice at pinunit ang kontrata sa pakikipag-ugnayan at nag-check up, inihagis ang mga ito sa hangin. Kabanata 5 humingi ng paumanhin kay Mr. Gill ngayon na. Tahimik na kinutya ni Alice ang sarili, na nag-iisip, may mga taong hindi kayang bitawan ang kanilang pride at babayaran nila ang halaga. Pagsisisihan niya ang desisyong ito kapag nakauwi na siya. Sa sandaling iyon, nagkaroon ng kaguluhan sa pasukan sa bulwagan. Naghiwalay ang mga tao para gumawa ng paraan. Pumasok sina Drake Dunn at Shirley Dunn, na sinamahan ni Andrew Dunn. Maingat na itinuro ni Andrew si Marshall kay Drake, na nagsasabing, Mr. Dunn Sr. Mr. Ortega is there. Nagningning ang mga mata ni Drake nang mabilis siyang lumipat kay Marshall. Natahimik sa pagtataka ang mga panauhin na kanina pa nanunuya kay Marshall nang makitang dumating sina Drake at Shirley. Mr. Dunn Sr. and Ms. Dunn are actually here at the Millers' New Year's party. Napalitan ng tuwa ang mga ekspresyon ng mga Miller nang sumugod sila para batiin ang kanilang mga kilalang bisita. Nilapitan ni Jeffrey si Drake na halatang kinikilig. Mr. Dunn Sr. Ms. Dunn, isang napakalaking karangalan na makasama ka sa aming pagdiriwang ng bagong taon. Ngumiti din si Alice, bahagyang yumuko. Mr. Dunn Sr. Ms. Dunn, welcome. Please make yourselves comfortable. Nanatiling mabagsik ang mukha ni Drake habang hindi pinansin ang pambabala ni Jeffrey at Alice, na mabilis na lumapit kay Marshall. Kanina, kinumpirma ni Andrew ang presensya ni Marshall sa party ng mga Miller at inabisuhan sina Drake at Shirley. Naghintay sila ng tamang pagkakataon para makapasok, dahil nakita nilang inaasikaso pa rin nina Marshall at Alice ang mga bagay tungkol sa engagement. Nang sirain ni Marshall ang kontrata sa pakikipag-ugnayan at ang $1,000,000 na tseke, sina Drake at Shirley ay nagpalitan ng maluwag na mga tingin. Lumalim ang kanilang pagkakaintindi kay Marshall. Hindi napapansin ng mga Miller ang namumuong galit ni Drake. Ang pagdating ng mga Dunns ay lubos na nakabihag ng mga Miller. Ang makabuluhang pamumuhunan ng Dunn sa Eastvale Ecological Project, na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon at nakatakdang ilunsad sa susunod na buwan, ay lubos na inaasahan. Matagal nang hinahangad ng mga Miller na makakuha ng stake sa proyekto, ngunit nahirapan silang kumonekta sa Dunns. Ngayon, kasama sina Drake at Shirley, ang mga pangunahing pinuno ng proyekto ng Eastvale, na naruroon sa pagdiriwang ng bagong taon ng mga Miller, ito ay isang ginintoang pagkakataon para sa kanila. Sa paglipas ng mga taon, ang mga Dunns ay nakakuha lamang ng ilang mga high-profile na kaganapan sa Harmonfield. Halos hindi nila akalain na dumalo sa pagdiriwang ng bagong taon ng isang pangalawang antas ng pamilya tulad ng mga Miller. Ang mga Dunns ay ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Harmonfield, na kinokontrol ang isang malaking bahagi ng mga mapagkukunan ng lungsod. Maging ang alkalde ng Harmonfield ay nagpakita sa kanila ng paggalang. Parehong kinilig ang mga bisita sa party. Ang pagiging nasa parehong lugar ng Dunns ay isang prestihiyosong kaganapan. Ang ganitong okasyon ay magiging pangunahing pinag-uusapan ng mga pamilyang ito sa pangalawa at pangatlong baitang. Mr. Dunn Sr. Baka maingay ang hall. May mga private rooms sa second floor. Magalang na sinundan ni Jeffrey at ng entourage ng Miller sina Drake at Shirley. Matipid na sagot ni Drake, masyadong mataas ang standards ng mga Miller. Hindi na natin kailangan pumunta sa second floor. Nandito lang ako para maghanap ng tao. Nag-alinlangan si Jeffrey, hindi sigurado sa pakay ni Drake. Mr. Ortega, humihingi ako ng paumanhin sa pagkagambala. Lumapit si Drake kay Marshall at yumuko ng malalim. Gusto sana kitang yayain na uminom sa bahay ko.
Sandaling nagulat si Marshall at walang pakialam na tumugon, hindi ako interesadong bumisita, at hindi ako nag-e-enjoy na makipag-inuman sa iba. With that, tumalikod siya at tinungo ang exit. Ang mga Miller at ang mga bisita ng party ay naiwang nakatulala. Inimbitahan ni Mr. Don Sr. si Marshall sa kanyang tahanan. Paano kaya ito maaaring totoo? Sa Harmonfield, tanging si Henry Wright, ang alkalde, at si Daphne, ang CEO ng Alpha Crest Group, ang nag-uutos ng gayong makabuluhang paggalang. Napagkamalan ba siya ni Mr. Don Sr. na iba? Si Marshall ay isang hamak na individual lamang na pinaalis ng mga Miller. Paano posibleng mag-imbita ang mga Don ng isang taong hindi gaanong mahalaga sa kanilang tahanan? Nakapagtataka na nagkaroon ng lakas ng loob si Marshall na tahasan ang pagtanggi sa imbitasyon. Masyado ba siyang natatakot para tanggapin? Tumigil ka nga dyan. Sigaw ni Zachary na nauwi sa galit ang pagkalito niya habang hinarap ang umaatres na figure ni Marshall. How dare you speak to Mr. Don Sr. Nang ganyan. Umirap siya. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Don Sr. Ngayon, kung hindi, babaliin ko ang mga paa mo. Ikaw na walang kwentang basura. Tumigil si Marshall at dahan-daw ang lumingon. Kinausap mo ba ako? Oo naman. Sino ka ba sa tingin mo? Inisya ni Zachary. Bago pa makatapos si Zachary ay hinawakan siya ni Marshall sa buhok at pilit na pinababa ng mahigpit. Thud. Bumigay ang mga tuhod ni Zachary, at bumagsak siya sa sahig, natama ng malakas ang marble tiles. Napangiwi siya sa sakit at namilipit ang mukha sa sobrang sakit. How dare you hit me? Ay, nagliliyab sa galit ang mga mata ni Zachary habang sinusubukang tumayo. Ipinahiya siya ni Marshall sa publiko sa harap ng maraming elite figure mula sa Harmonfield. Ang mas malala pa, naroon ang anak ng mga Dons na si Shirley. Nais ni Zachary na makapaghiganti siya kaagad kay Marshall. Smack! 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 Bago pa makapagprotesta si Zachary, sinampal siya ni Marshall ng 3 beses, bawat hampas ay nag-iiwan ng marka. Sa tingin mo ba magdadalawang isip ako na pumunta pa? Ikaw ba? Tinakpan ni Zachary ang kanyang mukha, natahimik at pinupuno ang kanyang mga mata ng takot at kawalang paniwala. Marshall, napakalayo mo na. Malamig at mapusok ang boses ni Alice. Naiintindihan ko na nagagalit ka tungkol sa pag-alis ng pakikipag-ugnayan, ngunit ito. Nag-resort sa karahasan upang patunayan ang iyong punto. Ano ang magagawa ng isang tulad mo, mula sa isang katamtamang background, maliban sa marahas na pagkilos? Humingi ng tawad kay Mr. Gill ngayon din. Kung gagawin mo, baka may sampa ko pa ang kaso mo sa Gills, para ligtas kang makaalis sa Harmonfield. Kung hindi, otherwise what? Emph. A pampered brat like you stands no chance against Mr. Ortega. Natalo ka na, kaya ano pa ang maaari mong gawin? Sumingit si Shirley, nagyayelong tingin habang hinarap si Alice. Nawalan ng masabi si Alice. Ms. Don, hinampos niya si Mr. Gill sa party namin. So, sinasabi mo bang ipinagtatanggol ng pamilya mo si Zachary? Malamig ang tono ng boses ni Shirley. Kung ganoon, hindi tayo magdadalawang isip na panasan. Both the Millers and the Gills. Natigilan si Alice, hindi maintindihan kung bakit ipinagtatanggol ni Shirley si Marshall. Nagulat ang mga Miller at ang mga bisita. Ano ang nangyayari? Bakit sinusuportahan ng mga Don si Marshall? Nauutol na sabi ni Jeffrey, nanginginig ang boses. Mr. Don Sr. Ms. Don, please calm down. Sigurado ka bang hindi ka niloloko ng batang ito? Na-reject lang siya ng mga Miller. He's a lowly figure. Nagdilim ang ekspresyon ni Drake. Mr. Ortega is a respected guest of the Dons. How dare the Millers allow Zachary to insult him repeatedly? Do you think we are lenient? Isang kilalang panauhin ng Dons. Namutla ang mukha ni Jeffrey, at muntik na siyang madapa. Si Drake, ang pinuno ng pinakamakapangyarihang pamilya ng Harmonfield, ay nagpakita ng napakalaking pakiramdam ng awtoridad at banta. Biglang na-realize ng mga bisita sa party ang tindi ng galit ni Drake. Hindi ba nandito sina Mr. Don Sr.
at Shirley para dumalo sa party ng mga Miller sa bagong taon. Bakit sila naninindigan laban sa mga Miller? Natulala sina Alice, Jeffrey, at ang mga Miller. Ano ang nangyayari? Hindi pa namin natatawid ang Duns dati, kaya bakit kami nahaharap sa gayong puot? Sa harap ng mga pananakot ni na Drake at Shirley, hindi na sila naglakas loob na magtanong pa. Lumapit si Drake kay Marshall at malamig na tinuro si Zachary na nasa lupa. Mr. Ortega, magsabi ka lang, at magagawa nating mawala pareho ang Gills at Miller ng walang bakas.